Hi class, good day. So, welcome sa ating topic about physical self. So, ito yung una nating lesson for midterms. And physical self is about the body we live in and kung bakit ito yung pinaka-importanting place to start kapag iniisip mo kung sino ka nga ba talaga. Okay, wait lang. So, imagine yourself like a remote-controlled robot or super suit that you live inside. So, meron tayong quote na everywhere in the world, self starts with the body. So, itong quote na to, it basically says na kapag para maging ikaw, kailangan mong mag-start or magsimula dito sa amazing suit na to. So, meron tayong tinatawag, di ba, na self. So, ano nga ba yung self natin? Your self is everything that makes you, you. So, yan yung mga thoughts mo and memories, yung feelings or emotions. If you are happy, sad, galit ka ba, naiiyak ka ba, and so on. Also, kabilang sa self mo yung talents. Magaling ka bang mag-drawing? Magaling ka bang sumayaw, kumanta? And also, kung paano ka din, ano ang physical appearance mo and how you sound to people. So, the big idea na yung body mo is not just a container. It is the main device na ginagamit natin to be yourself and para makapag-interact ka sa mundo. So, we have realizing ourselves. Ano ba yung self-realization na yan? So, yung self-realization, iniisip mo kung paano mo maipapakita yung passion mo. Example, kung magaling kang magluto, it is your passion, gagamitin mo yung hands mo and also your brain to cook or ipopursue mong mag-aral ng culinary. If you want to be a doctor, you will use your brain, your eyes, your ears para pag-aralan yung iba't ibang concepts ng body natin. You will study anatomy and physiology and so on. So if we are interacting with the world or social interaction, we will use our mouth para makapag-communicate tayo sa people around us, or we will use our arms to hug our family and friends. So bukod sa we will use our mouth, meron din tayong tinatawag na body language, which is an example of non-verbal communication. So papakita natin yung emotions natin. Also, our body will tell us kung um, ano nga ba yung nangyayari sa katawan natin na hindi natin nakikita physically. So, unahin natin yung emotions. Kapag galit ka, yung mukha mo pwedeng maging mamula or pwedeng yung kamay mo naka-clench, yung parang action na susuntok ka ng tao, ganyan. Or, anong tawag dito? Or yung facial expression mo. Kapag may sakit ka naman, hindi mo lang siya iniisip na may sakit ka. But, your body will show you na meron kang nararamdaman by means of having fever and nangihina. Nangihina kapag meron kang sakit. So, meron tayong tinatawag na embodiment. So, embodiment means being in your body and using it. So, dito may dalawa tayo yung klase, yung explore and learn. Mag-explore tayo para matutunan natin. And also, present yourself. Paano mo ipapakita yung sarili mo sa mundo, sa ibang tao. So, sa explore and learn, ang isang example lang yan, kapag may isang bagay kang hindi pa na-encounter sa buhay mo and then na-curious ka, you try to touch it. For example, yung clouds. Wala naman nakakahawak sa atin ng clouds, di ba? So, dahil curious ka, tahawakan mo yung clouds. So, kapag nalaman mo na yung clouds, ay malambot pala siya. Then um, your brain will remember na nakahawak ka ng clouds, na explore mo siya,
And natutunan mo na ang clouds is hindi pala siya nahahawakan dahil gases lang yon or smoke or whatsoever. And doon naman sa ating present yourself, paano mo bibigyan ng presentation yung sarili mo? So, your body is how you show people who you are and what you think. So, kung very expressive kang tao, you will wear clothes na represents your expressive personality. Pwedeng, tawag nito, magiging fashionista ka. Ganyan. Or kung hindi ka naman fashionista, you just wear whatever you are comfortable with. Ganon. Ay, nasaan na? Sorry, so na-skip yung ano. Bakit pa siya nag-i-skip? Hindi ko na kasi siya mababalik class. So, meron naman yan sa study materials nyo. So, sa physical self natin, it is our body's ability to do things, yung physical efficiency, I mean. So, nagpapalit yan, nag-iiba yan as we get older. So, sabi dyan, refers to the peak ability of the body to perform physical tasks with maximum effectiveness, strength, speed, and endurance. So, pwede yang mag-slow down, pwede rin niyang ma-reach yung pinaka-peak na performance. So, nag-i-slow down ang ating physical efficiency kapag baby and old age. And mas malakas tayo during our adolescent stage or young adult. So, it is the strongest, fastest, and most efficient. So, bakit nga ba adolescent period ang pinaka-importanting stage of development? Dahil ito yung mas mabilis or mas intense yung physical change natin ng mga nasa adolescent period. So, ito yung stage din na nasa peak performance kasi nga malakas sila, nag-a-adjust pa. So, meron tayong psychologist dito na nakakatulong sa ating physical self. So, siya si Elizabeth Hurlock. So, she has worked doon sa developmental psychology and stages of lifespan. So, dito tayo sa stages of lifespan. So, una we have the prenatal. So, it is from fertilization to birth. And tinatawag siyang construction phase. So, this is the fastest period. So, sinasabi niyang fastest period kasi from the day na nabuo ka, ang bilis ng mga pangyayari dyan. Kailangan mabuo ka kaagad, meron agad heartbeat. So, ito yung time na, anong tawag nito, lumalaki ka doon sa loob ng sinapupunan ng nanay mo. Construction kasi nabubuo yung kamay, yung paa, yung utak, and so on. So, another stage is infancy. So, from birth to 2 weeks of life, tinatawag siyang newbie phase. So, sa infancy, galing siya sa single cell and then naging fully formed human baby or fetus hanggang sa maipanganak siya into independent baby. So, you are completely new to the world, figuring out kung paano kakakain, matutulog, and iiyak. So, sa babyhood naman, 2 weeks to 2 years old, so ito yung tinatawag na quick change artist. Kasi yung transitional stage from being a fetus hanggang maging independent baby siya. So, ito yung mostly yung adjusting sa buhay outside sa tiyan ng nanay niya. Dapat matutunan niya na agad-agad huminga, kumain, and magpupo. So, dito sa stage na to, matututo ang tao na umupo, gumapang, maglakad, tumayo, and maybe even say a few words. So, you grow up very fast sa stage na to. Sa early childhood naman, 2 to 6 years old, explorer phase. So, ito yung
period na kung saan rapid, mabilis din ang physical and motor development. So dito, motor development kasi involved yan sa ating legs and feet. So dito ang baby, natututunan niyang gumapang, maglakad, and nagsisimulan na siyang mag-communicate verbally. Next, we have late childhood. So 6 to 10 or 12 years old. So 10 or 12 years old kasi may mga bata na late bloomers sila. This stage is also called school starter. So tinatawag din siyang preschool age or play age. Sorry, nagkaroon tayo ng typographical error. So, yung explorer phase, ibaba nyo sa school starter. Wherein, ang bata, nade-develop na yung language skills niya, social interest, and also, mas okay na ang motor coordination niya. Mas nakakatakbo na siya. Unlike sa early childhood. So, sa puberty stage naman, 10 or 12 years old to 14 years old, or what we call the change switch phase. So, dito, puberty, maraming pagbabago sa ating physical appearance. Sa mga lalaki, yung lumalaki ang katawan, yung balikat, nagkakaroon sila ng bigote, Adam's apple, while sa ladies naman, nagkakaroon ng yung paglaki ng breast, yung bewang, nagkakaroon ng kurba, yan, and so on. Sa adolescents naman, 14 to 16 years old, so the identity quest. So, ito yung pinaka-importanting stage sa paghahanap ng sense of self or identity. Kasama din dyan yung physical and emotional development. So, dito yung katawan natin, tinatapos na yung iba't ibang major changes. And mas iniisip mo kung sino ka ba talaga and ano ang gusto mong maging. So, sa early adulthood naman class, 18 to 40 years old, so the peak performer. Kasi ito yung stage na kung saan yung physical efficiency natin nasa pinakamataas na level. And ito din yung stage na kung saan nasa peak din ang fertility. So, mas nagpo-focus sa career, sa family formation, and ina-achieve ang independence. So, yung katawan natin is the strongest it will ever be. So, naghahanap na ng partner, nagpo-focus sa career, and becoming truly independent. So, sa middle adulthood naman class, 40 to 60 years old, tinatawag siyang the wise captain. So, wise captain siya because it is the time of reflection. Stable na yung career niya and potential physical decline. Bumababa na yung physical efficiency niya. So, tinatawag din siyang prime of life because of experience and wisdom. So, basic experience, nakakapag-share na siya sa mas bata sa kanya. Parang alam mo yun, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yung mga sinasabi ng mga magulang natin. Yan yun. So, late adulthood naman, 60 years to death, the reflective elder. So, dito, ito yung stage na gradual physical decline. Gradual meaning dahan-dahan. And nagre-reflect, nagkakaroon na siya ng muni-muni sa buhay niya. So, mas nagfo-focus siya sa retirement, paano niya i-manage yung kalusugan niya, and paano ma-maintain yung social connections. So, dito, nagre-retire and also we reflect kung gaano kaganda yung buhay natin. So, for you to remember the different stages of lifespan, nagawa ko ng mnemonics. So, we have please invite baby elephants later, play and enjoy many laughter. So, yung mga big letters sa umpisa ng kada word, it represents yung different stages of lifespan. So, pili na lang kayo dyan kung alin sa dalawa yung mas mabilis nyong matatandaan. So, proceed tayo sa heredity. So, when we say heredity, namamana siya. So, heredity is a biological process.
kung saan naipapasa yung genes natin galing sa parents natin papunta sa atin. So, dito nakukuha natin yung specific na kulay ng mata natin, yung height, and minsan yung talents and skills natin. So, automatic yan and natural process. Hindi mo yan pwedeng kontrolin. So, sa chromosomes and genes which is involved sa ating heredity, kapag na-conceive tayo during pregnancy ng ating mommy or during fertilization, nakukuha natin yung half ng mana sa ating nanay and half naman sa ating tatay. So, yung final look natin, yung physical trait, is determined by how all those genes mix and match. So, isa-isahin natin yung chromosomes and genes. So, sa chromosomes, yan yung tiny thread-like package. O, yan siya, yung color green dyan sa right side. So, it is made up of DNA or deoxyribonucleic acid at saka proteins and may dala yang genes. So, yung genes natin, mamaya di-discuss ko ano yan. Makikita yan sa ating chromosome. So, si chromosomes, nakikita yan sa ating nucleus ha. So, meron tayong 23 pairs ng chromosomes. So, meron tayong two types of chromosomes. We have the autosome and gonosomes. So, si autosomes or tinatawag na trait chromosomes, meron siyang 22 pairs. So, ito yung nagdadala ng genes for most of our traits like yung anong kulay ng buhok natin, ano ang skin color natin, ano yung height. Okay? So, autosome ang in charge doon. Sa gonosomes naman or tinatawag na sex chromosome, isang pair lang yan. So, diba sabi ko kanina 23 pairs ang chromosome. So, 22 autosome and 1 genosome equals 23 pairs of chromosomes. Total of 46 na piraso ng chromosomes ang nasa bawat tao. Okay, meron din tayong parang abnormal count of chromosomes. Like for example, yung Down syndrome. So, doon sa abnormal count ng ating chromosomes, nagkakaroon kasi ng problema during cell division doon sa ating fertilization. So, kapag may mali, yung baby, nagkakaroon siya ng sobrang daming chromosomes or pwedeng kokonting chromosomes. So, ang tawag dito is chromosomal abnormality or aneuploidy. Anong nagkukos doon sa abnormality ng ating chromosomes? Kapag yung egg and sperm cell nag-divide, hindi siya nagse-separate properly. So, kapag hindi siya nag-separate properly, yung isang cell, nagkakaroon siya ng extra chromosome or nagkakaroon ng konting chromosome. So, yung mga common examples ng abnormal chromosome, we have the Down syndrome. So, ang tawag nito, yung chromosome number 21, kasi di ba we have 23, nagkakaroon siya ng another extra copy. So, sumobra naman siya. So, imbis na, ang tawag nito, dalawa lang siyang chromosome 21, naging tatlo sila. Tatlong chromosome 21, parang ganun. Down syndrome is yung disorder na magkakamukha sila. Yung tinatawag nilang mongoloid, sorry for the word, pero hindi na siya ginagamit ngayon. Okay, wait lang, ayan. So, doon sa genome natin, para ma-identify kung babae o lalaki, kailangan makakuha ka ng X chromosome and X chromosome sa daddy and X chromosome sa mommy. XX para maging girl. Kapag XY naman, X sa mommy, X chromosome kay mommy, and Y chromosome kay daddy. Wait lang. Okay, example
Ayan, may nakuha kang X chromosome kay daddy at isang X chromosome kay mommy. So, ang labas is babae or female daughter. Female daughter. Babae or daughter. Yan. Kasi X plus X equals female. Another example. Nakakuha ka ng X chromosome kay mommy and isang Y chromosome kay daddy, naging lalaki ka or son. XY chromosome. Okay, I hope naintindihan niyo siya. So, dito na tayo kay genes. So, si genes, yan yung tiny instruction manuals na nakikita sa loob ng ating chromosome. Remember class? So, sa nucleus sa loob nun, may mga chromosome. Ilan ang pairs ulit? 23. Total of 46. 23 pairs, 46 na piraso. And sa loob ng chromosomes, merong genes. So, yung genes natin, segments of DNA yan na nagsasabi sa katawan natin kung paano magbibuild ng proteins, which in turn, nagiging physical traits natin. Yung kulay ng mata, yung height, yung kulay ng buhok, ng skin, and so on. So, every gene, meron niyang specific na trabaho. Kagaya ng sinabi ko, ini-specify niya, dinidetermine niya ano yung kulay ng mata, anong blood type, kulot ka ba or straight hair, or even parts of our personality and health. Ayan, sorry, yung baby ko umiyak. Isang genes natin, sabi ko kanina nakatira yan sa ating chromosomes. So, meron tayong 20,000 to 25,000 genes sa ating katawan. So, kada tao, namamana niya yung dalawang kopya ng every gene. So, isa kay mommy and isa kay daddy. So, may mga genes na dominant. So, kapag sinabi natin dominant, stronger or mas nagpapakita. Kapag recessive naman, weaker type of gene na kung saan makikita mo lang siya kapag parehas mong nakuha sa magulang. Okay, medyo nakakalito siya. Recessive kasi weaker, dapat hindi siya magpapakita, 'di ba? Pero dahil both weaker genes nakuha mo sa parents mo, yun yung lalabas. Okay, gawa tayo ng example. Yan. Kapag dominant plus dominant gene ang nakuha mo sa both of your parents, you see the strong trait. Anong ibig sabihin yan? Kapag nakuha mo yung dominant gene kay mommy at dominant gene kay daddy, they have, example si mommy may brown eyes siya and si daddy may brown eyes din siya. Both are dominant genes. Ang magiging result is brown eyes ka din. Kapag ka-dominant plus recessive, for example, si mommy, black eyes siya, si daddy naman, brown eyes siya, pero mas weaker yung gene ni daddy, makikita mo pa rin yung strong trait, pero mas nananaig yung, mas nananaig yung strong trait, yung brown eyes, kasi nakuha mo siya kay mommy. Kapag nakuha mo yung, for example naman, si mommy is brown eyes and si daddy is blue eyes, kunwari afam. Kapag nakuha mo yung mas malakas na gene ni mommy which is brown eyes, pero nakuha mo yung weaker gene ni daddy na blue eyes, since mas malakas si mommy, ang magiging mata mo is brown eyes. Nagigets? Kung mas mahina naman yung gene ni mommy na brown eyes, pero mas malakas yung kay daddy, ang magiging eyes mo is blue eyes. I hope naintindihan niyo yan. So, sa recessive naman, recessive plus recessive, parehong weaker genes. Since walang strong gene na kakalaban kay recessive gene, yung quiet trait na yan magpapakita. Anong example? Kunwari, blue eyes is recessive or weaker.
So, magkakaroon ka lang ng blue eyes kapag nakuha mo yung blue eye gene galing kay mommy and blue eye gene galing kay daddy. Kapag ang nakuha mo is brown dominant gene, wherein sa sa lahi ng nanay mo is merong brown eyes, hindi mo makukuha yung blue eyes. Nagets na ba? So, para, ang tawag nito, hindi lang kasi tayo nagdedepende sa ating genes or tinatawag nating nature. We also depend sa ating environment or nurture. So, kapag sa environment, so outside of our genes, meron tayong mga factors na nakaka-influence sa ating personality or sa ating paglaki or sa ating development. So, ano yung mga factors na yan? So, una is yung ating learning and experience, diet and nutrition, diseases and health. So, sorry, parang mali. Bakit ganun? Yan. So, yung mga factors na yan, experiences and conditions, ine-expose tayo as we grow. So, kapag namana natin yung isang bagay, yung environment, tumutulong yan para ma-develop pa yung traits natin. For example, kung matangkad ka, pero yung diet mo naman is hindi ganon kaganda, hindi ka ganon katangkad as you will not grow as tall as your potential. Kung kunwari ang daddy mo is 6-footer pero hindi ka naman sagana sa nutrisyon, siguro hanggang 5'5" ka lang, mga ganyan. Sa influences naman, so may impluwensya ang ating kultura, ang ating pamilya, kaibigan, and iba't ibang ganap sa buhay natin para mabuild ang ating personality, yung talino natin in our behavior. So, ang proper food din, diet and nutrition, nakakatulong sa katawan natin para lumaki and stay healthy. You are aware of that actually. So, yung kapag hindi maganda or wala tayong nakukuhang proper food and nutrition, it may lead to different illnesses or poor health conditions na pwede makaapekto sa ating physical and mental development. Example, merong dalawang bata na parehas sila ng genes of intelligence. Yung isang bata, meron siyang good nutrition. Supportive yung mga teachers niya and yung parents niya, and also talagang maganda yung experiences niya sa environment niya. While yung isang bata naman may malnutrition, hindi siya nakakapag-aral, and yung abilities nila hindi ganun natututukan. So, sabi ko kanina, both of them have same intelligence genes. Pero ngayon, dahil ngayong isa, mas maganda ang nabudulot ng environment sa kanya at yung isa naman hindi, they may grow differently. So, yung isa na may magandang environment, mas maganda yung development niya kaysa doon sa isa na malnourished siya. Okay, so sa body image naman class, it is how a person sees, thinks, and feels about their own body and physical appearance. So, hindi lang to tungkol sa anong itsura mo dun sa salamin, pero kung ano yung thoughts mo, yung feelings and actions na related sa katawan mo. So, meron tayong 4 na aspects ng ating body image. So, una si perceptual body image. How you see your body. So, ito yung mental picture of your body. Example, kung yung isang tao nakikita nila yung sarili nila as overweight kahit na payat naman sila talaga. So, sa affective body image naman, how you feel about your body. Affective, affection. So, about to sa ating emotions na meron tayo tungkol sa ating appearance. Example, kung feeling mo proud ka sa muscles mo,
or insecure ka sa height mo. Nagkakaroon ka ng emosyon dyan. So next, we have cognitive body image. This is how we think about your body. So these are the thoughts and beliefs na pinangangatawanan mo tungkol sa katawan mo. Example, feeling mo attractive ka or feeling mo masyadong malaki yung ilong mo or ano ba, magandang maganda ka, gwapong gwapo ka, ganyan. Ito yung iniisip mo tungkol sa sarili mo. Behavioral body image naman, how you act because of your body image. So, ito yung mga perceptions mo, yung feelings mo, and yung thoughts mo na nakaka-apekto sa sarili mong behavior. Kunwari, iniiwasan mong mag-swimming kasi hindi mo gusto yung itsura mo kapag naka-swimsuit ka. Or nag-exercise ka palagi kasi feeling mo nakakagaan yun sa katawan mo. Okay? So, dito tayo sa appearance. So, appearance is everything about a person that others can see or observe. So, kasama dyan yung skin color, yung clothing style, fashionista ka ba, yung hairstyle mo, yung postura mo, yung facial expression mo, and also yung overall grooming. So, mas ine-express daw ng tao yung personality niya or yung sarili niya, I mean, through personality. Yung mood, yung culture, and even social status. So, kapag sinabi nating social status, mayaman ba yan or mahirap? So, sa physical attractiveness naman, yung mga physical features, nakikita yan as beautiful, pleasing, or desirable. Attractiveness nga, di ba? So, naa-attract ka. So, it is often related sa ating sexual attractiveness or simply mean someone is aesthetically appealing without implying romance. So, walang mali siya. Ganon. So, what people tend to find attractive? So, sa mga lalaki, mas attractive sila sa babaeng medyo bata ang itsura. Kasi daw, kapag may youthful appearance, tawag nito, ibig sabihin, yung health and fertility nila is okay. Kaya batang itsura nila kasi conscious, health conscious yung babaeng yon or maganda ang magiging lahi kapag may youthful appearance. Sa facial symmetry naman ng babae, yung bang hindi masyadong malaki ang muka, pantay na pantay siya sa kung gaano kaliit or kalaki ng mukha niya. O, malapad nga yung mukha, pero maliit naman yung mata, yung ilong, yung bunganga, parang ganon. So, hindi siya aligned, kumbaga. So, mas attracted daw ang lalaki sa babaeng may fuller lips and full breast. Mas malaki ang hinaharap. Or, meron siyang hourglass figure. Low waist to hip ratio. Mas attractive naman daw ang babae sa lalaking matangkad. And also, balance din ang facial features. Meron daw maganda ang jawline ng lalaki. And, ang tawag nito, and also matangos ang ilong, parang ganun daw. And also, attractive daw ang mga babae sa may magandang pangangatawan. Yung mga V-shape na torso, malapad ang dibdib and masikip din ang or maliit ang bewang, parang pa letter V, ganyan. So, ito yung mga physical features ng attractiveness sa iba't ibang kultura. So, ang symmetry daw, pag sinabi kasi nga nating symmetry, meaning yung left and right sides ng mukha natin look balanced. So, sa iba't ibang kultura, ang symmetry, nakikita yan as a sign of health and good genes.
So, sa waist to hip ratio naman, kapag ka ang babae daw ay may mas mababang WHR or like an hourglass figure, it is often linked to fertility and attractiveness. Sa lalaki naman, pag V-shape daw ang katawan, mas ina-admire daw yung mga yon. So, sa weight or timbang, nag-iiba-iba yan. Depende sa kultura at depende sa time period. Example, sa mga western countries, mas okay sila sa slim, and kapag sa African naman, mas gusto nila yung medyo chubby-chubby. Yan. Kapag chubby-chubby daw kasi sa African culture, mayaman daw sila, okay ang health nila, and mas maganda sila. O, depende yan sa culture. Sa height naman, kapag mas matangkad daw ang mga lalaki, they are more attractive, dominant, and protective. Kapag babae naman daw is average, kapag average or slightly shorter height, mas prefer daw yun sa iba't ibang kultura. Sa facial features naman, so may mga certain facial features na kinoconsider as attractive. So kapag sa babae, may malaking mata, yan, smooth ang balat or fuller lips and smaller nose, they are considered attractive. Kapag sa lalaki, kung meron silang strong na jawline or panga, mas enhance ang cheekbones and also pantay ang left and right sides ng muka, attractive daw yon. And it often signals good health, youthful appearance, and fertility. Sa body build naman, may mga iba't ibang preferences, but generally, kapag lalaki daw, dapat mas muscular or athletic ang build ng katawan, which represents strength and protection. Sa babae naman daw, kapag mas kurbado or mas balanced ang body shape, mas good ang fertility and health. Dito naman tayo sa amoy. So, yung pheromones, tinatawag yung natural body scent. Okay, so mas, tawag nito, nakaka-increase daw yan sa unconsciously it influence attraction and also increases the chance of healthy offspring. Kasi mas nadodraw sila or mas naaakit sila sa amoy ng nung mga taong yung immune system is genetically different. Parang ganun siya. Kalain nyo, pati pala size ng paa, kino-consider siya as attractive. Kasi naalala ko dun sa China, yung mga babaeng may maliit na paa, they are considered delicate and attractive. Tinatawag silang lotus feet. Kapag malaki naman daw ang paa, it is associated with masculinity. So, yung mga babae daw sa China, mas binibigyan sila ng halaga yung mga babaeng may maliliit na paa. So, ginagawa nilang lotus feet yon through foot binding. Parang binabalot nila yung paa nila para lumiit ng lumiit. Okay. Including hair, yung buhok natin. Kapag shiny thick hair daw, it symbolizes health, youth, and beauty. And it is also seen as sign of vitality. So, yung hairstyle, nagkikerry din yan ng cultural meaning. For example, kapag may mahabang buhok ka in some Asian cultures, or curly hair in African cultures. So, may mga iba't ibang symbolism yan. Sa movement patterns naman, kung paano maglakad ang tao, sumayaw, or gumalaw, nakakaapekto siya sa attractiveness. So, 'di ba kung confident kang naglalakad or meron kang graceful movements kapag sumasayaw ka, you can make someone appear more appealing or attractive. So, it signals confidence, health, and energy. So, meron tayong tinatawag na self-esteem. So, this is how a person values and sees themselves. So, paano nakikita yung sarili nila through their overall sense of self-worth. So, tinatanong natin yung
paano nga ba ako magiging paano nga ba ako magugustuhan and matatanggap ng society? Or how much do I like and accept myself? Okay, so sa mga adolescents or teenagers, napakababa ng low self-esteem and common yan. Bakit? Kasi um, dumadaan sila sa iba't ibang proseso, physical, emotional, and social change. So, during this stage, ang mga teenagers, mas kinukumpara kasi nila yung sarili nila sa ibang tao or mas aware na sila doon sa appearance nila. And also, they feel pressure sa friends, family, and social media para to look or act sa isang bagay. Parang kailangan ma tawag nito, makasama sila sa trend, ganon. So many people or many adolescents, especially girls, may develop poor body image. Okay, so poor body image, it may lead to negative way of seeing their body or it may lead to lower self-esteem. So this negative body image na nakakababa ng self-esteem can lead to sadness, social withdrawal, and also insecurity. So, social withdrawal, ibig sabihin, mag-isolate yung tao kasi nga, hindi siya confident. So, we have three common causes ng poor body image. So, una, emphasis of the ideal body by society. So, ang society natin kasi, madalas nagsiset yan ng unrealistic standards. So, unrealistic standards, ito yung sinasabi na dapat perfect yung katawan mo, dapat ganito ang itsura mo. Okay? Kumbaga, ito yung trend, kailangan makibagay ka. And also, bullying and peer pressure. So, yung bullying and peer pressure, ito yung mga negative comments, pang-aasar, or pangungumpara doon sa ibang tao na pwedeng maka-hurt sa self-image ng isang tao. So, let me share my experience, class. Meron akong isang klase. And itong klase na ito, I treat them well. Nirerespeto ko sila despite the fact na instructor ako. Siyempre, tao din ako. Kailangan kong respetuhin itong klase na to. Because they are also humans. And then may narinig ako. May isa kasi akong parang feeling ko siya ang nagsabi nun and nagkamali ako. Pero may isa nagsabi na buntis ba daw ako? Kasi if you see my appearance, medyo malaki yung tiyan ko. Kasi nanganak nga ako. And then, itong estudyante na to, sabi ko, ay sorry kasi bagong panganak ako. Pero sinabi ko siya in a good way. Yung pagkakasabi niya na, buntis ka ba ma'am? Sabi niya, hindi man lang niya inisip na nakaapekto yun sa akin kasi, hello, who are you to judge me? Who are you to say na buntis ba ako? Porke ba malaki yung tiyan ko? Alam nyo, class, hindi ko na lang siya pinatulan kasi syempre, hindi ko siya ka-level. Instructor ako. So parang inisip ko na lang na the day will come na pag nanganak ka, nagkaroon ka ng anak at mangyari man sa'yo yung katawan ko ngayon, ewan ko lang. At saka parang nung sinabihan niya kung buntis ka ba ma'am, hindi niya ba naisip yung nanay niya na nagdala sa kanya at ganun din, tumaba din siya. Class, please do not body shame. Kasi hindi nyo alam yung sakit na ginagawa nyo sa tao. Hindi man siya sumagot or hindi man niya pinakita na nasaktan siya. Pero deep inside, bumaba ang self-esteem niya. Okay, so, yung student na yon, hindi ko naman siya babawian sa grades niya. Bahala na ang Lord sa kanya. You know, karma is just around the corner and I will not do revenge. It only shows na talagang yung batang yun, wala siyang good manners and right conduct. Hindi siya siguro naturuan ng maayos. So, good luck na lang sa student na yun. So, anyway, just sharing my experience na ayaw ko talaga ng bullying. In my profession, psychology,
Ayaw na ayaw ko yan. Ipaglalaban ko talaga yan kung nambubuli ka ng babody shame ka. Triple pa sigurong ang pwede kong magawa. Actually, pwede ko siyang ipahiya. Kaya lang, hindi na. Ayoko nang aksaya ng energy sa mga ganong tao. So, next we have yung ating media influence. So, merong naiaambag yung poor body image in ways of watching television, yung movies, ano pa ba, social media, yung mga blue up, red up, black up, yung mga yan. Hindi ko siya pwedeng sabihin dito kasi uploaded siya sa YouTube. And yung constant exposure natin sa mga images na pwedeng makakumpara ng tao sa sarili nila to unrealistic beauty standards, pwede siyang mag-cause ng body dissatisfaction wherein they are feeling unhappy sa katawan nila. Okay, so for example, if you are seeing influencers online with their flawless skin or yung mga edited na katawan nila, it can make a person feel they are not beautiful or confident enough. Okay, so ano nga ba yung mga effects ng poor body image? So we have body dissatisfaction. Kagaya ng sinabi ko kanina, it means meron kang negative attitude sa sarili mong katawan. So nangyayari ito kapag yung isang tao is nakakita siya ng big gap between kung ano talaga yung itsura nila at kung ano ang gusto nilang maging itsura or yung ideal body nila. So, next we have yung low self-esteem. So, yung low self-esteem naman, yung poor body image often leads to feeling unworthy, hindi sila competent enough, or feeling nila hindi sila mahal. So, yung mga taong may low self-esteem, they may constantly criticize or laitin yung mga sarili nila or iiwas sila sa mga social events kasi nga yung itsura nila, hindi sila confident enough or takot silang magkamali or ma-disappoint yung ibang tao. So, they are also prone to anxiety, depression, and social withdrawal. So, yung mga tao class na gusto talagang maganda ang maging image nila sa harap ng maraming tao, they develop different eating disorders. So, first we have anorexia nervosa, bulimia nervosa, and binge eating disorder. So, isa-isahin natin yung mga yan. So, sa anorexia nervosa, isa siyang serious and potentially life-threatening eating disorder. Bakit siya seryoso and life-threatening? Kasi sa sobrang napapabayaan nila yung way ng pagkain nila, nagkakaroon siya ng mga physical, nagkakaroon siya ng physical discrepancies, kumbaga yung nagdi-decline yung capacity ng katawan nila. Okay, so yung mga taong anorexic or merong anorexia nervosa, takot silang tumaba or nakikita nila yung sarili nila na overweight sila kahit sobrang payat na nila. So, ang mga taong anorexic, nire-restrict nila yung pagkain nila as in extreme food restriction. So, kada kakain sila, hindi man sila ganun kadami kumain, very limited yung pagkain nila or hindi talaga sila kakain para lang magmukha silang payat. Okay, so yung ganitong practice, yung mga taong may anorexia nervosa, it may lead to severe malnutrition, syempre pagkahina, and also madadamage yung ating mga vital organs. So, yung mga common signs ng taong anorexic is intense yung pagkapayat nila. So, from dating normal weight, magiging in a month, biglang payat. Or nag-skip sila ng meals or they eat very, very small portions ng kanilang food. They're also obsessed sa dieting, calories, or puro sila exercise kasi gusto nga nilang pumayat. And they also see themselves as fat
kahit na dangerously payat na sila. So, ang treatment sa mga ganitong tao is therapy para matulungan silang baguhin yung unhealthy thoughts nila tungkol sa pagkain and body image. Meron din silang nutritional counseling para ma-restore yung healthy eating habits nila. And also, meron diyang hospitalization or medical care for severe cases. So, meron tayong example dito ng taong real example ng taong merong anorexia nervosa. So, credit sa CNN and ABC7 Los Angeles. So, we have here Miss Rachel Faro. So, yan yung itsura niya dati. And then, nung meron siyang anorexia nervosa, ganito na siya ngayon. So, sadly, namatay si Miss Farok nung 2 months ago. This year lang. Kasi nga, ganyan na nga. Hindi na nakayanan talaga. In this is an example of severe case of anorexia nervosa. Another type of eating disorder is bulimia nervosa naman. So, it is also considered a serious and potentially life-threatening eating disorder. So, yung mga taong may bulimia nervosa, ulit-ulit, kakain sila ng large amount of food, which is binge eating. Mabilis nilang kakainin yun. And then, ipo-purge nila or isusuka nila. Hindi man nila isuka, meron silang iba pang way para ilabas yung food. So, yung purging, pwedeng magsusuka yan, gagamit sila ng laxatives, magpa-fasting sila, or mag-exercise sila ng todo. So, yung mga common signs, kakain sila ng big amount of food secretly, or pupunta sila sa CR pagkatapos silang kumain. And also, they feel guilty or nahihiya sila kapag kumain sila ng maraming-marami. Pwedeng yung katawan nila is normal or pwedeng nagpo-fluctuate, papayat, tataba, papayat, tataba. Pero hindi sila katulad ng anorexic people na sobrang payat. Papayat sila and then kakain nga sila, tataba sila ulit. Babalik ulit sa dating payat, parang ganon. So, yung mga health effects ng taong may bulimia nervosa is meron silang mga stomach problems. Meron din silang sore throat and tooth decay kasi nga lagi silang nagsusuka. And also, it may lead to dehydration and imbalanced electrolytes. Also, emotional distress kasi nga nagigilty sila and meron silang anxiety. Dahil nakukonsensya sila na kung bakit ang dami nilang kinain. Hindi nila makontrol. Okay? So, yung mga celebrities na merong bulimia nervosa dito sa Philippines, si Jessie Mendiola. Kasi dati mataba siya. Ngayon, dahil nababash siya sa katawan niya, ang ginawa niya, nagpapayat siya. And hindi nga lang sa unhealthy way. Siguro may healthy ways, pero sabi niya kasi sa interview niya noon, talagang bulimic siya. Ganun yung ginagawa niya. Kakain siya and then ipo-purge niya, isusuka niya. So, sa international celebrities naman, we have si Demi Lovato, Lady Gaga, si Princess Diana, yan. Si Elton John yung singer, and si Nicole Scherzinger yung sa Pussycat Dolls. Yung mga taong anorexic naman, yung mga celebrities na yan, si Lady Gaga din may anorexia nervosa siya. Si Rica Peralejo and Beauty Gonzalez. So, next in line sa ating eating disorder, we have the binge eating disorder. So, binge eating disorder, seryoso din siya and life-threatening pero treatable siya. Na kung saan yung isang tao is kumakain siya ng large amounts of food in a short time, tuloy-tuloy yan. Sipin niyo yung mga nagmumukbang and feeling nila hindi na nila makontrol or hindi na sila makastop kumain. Pero ang binge eating kasi, compared sa bulimia, walang purging na nangyayari pag binge eating. Kain lang sila ng kain. So, ang common sign yan is weight gain or tumataba sila, obesity. Also, distress sila. Meron silang emotional distress kasi
ang tawag nito, nagigilty sila. Dali lang ah. Wait lang class. Yan. Nagigilty kasi sila na parang nagigilty sila after overeating. Wait. Yan, pag sa emotional distress kasi, they feel disgusted, depressed sila, or anxious sila after nilang kumain ng napakarami. Parang iniisip nila na sobrang dami kong nakain kasi hindi ko na makontrol, gusto ko talagang kumain. Ganun siya. And meron din siyang physical problems kagaya ng high blood pressure, meron silang diabetes, and meron silang sakit sa puso. Also, they have low self-esteem and body dissatisfaction. Wait lang. Yung mga taong matataba, disclaimer lang ha, or merong obesity, hindi ibig sabihin meron silang sakit na binge eating disorder. So, itong mga different types of eating disorders, connected yan psychologically, mentally. Meron silang problem when it comes to eating, yung way ng pag-iisip nila. So, yung mga main characteristics ng binge eating disorder, they eat very quickly during binges or tuwing kakain sila. Tuloy-tuloy, hindi yan magkocontrol. So, kahit na busog na sila, kakain pa rin sila. And also, madalas mag-isa silang kakain para itago yung ganong behavior. Kasi nga, takot silang ma-judge na, lang dami mo naman kinakain, parang ganon. And also, feeling nila hindi na sila makastop kumain. Ganun ang binge eating. Okay? So, next we have body modification. So, may mga taong hindi sila kontento sa kung anong appearance nila. So, ang body modification, it is any permanent change na ginagawa sa appearance ng katawan ng isang tao. So, mostly, kilala sa body modification ang pagtattoo, yung piercing, yan, cosmetic surgery like rhinoplasty, liposuction, breast augmentation, yung tinatawag nilang BBL, yung sa puwet, yan, and so on. So, we have different ways or para magkaroon ng permanent change ang ating katawan. So, ang mga tao, minomodify nila yung katawan nila kasi for beauty or for religious or cultural expression. And also, kung gusto mong i-express yung sarili mo, magpapa-body modify ka. So, kung ikaw gusto mong magpatato kasi meron kang gustong i-express or may gusto kang meron kang memory or merong value na gusto mong ipakita sa tao. Yan. Iba yung mga may tattoo, nagpapatato sila kasi may meaning yun para sa kanila. Ganun siya. So, in different forms of body modification, we have tattooing. So, we are very familiar with this. So, yung ini-inject yung ink sa balat natin to create permanent designs or symbols. So, dito, ang tattoos often represent yung mga personal beliefs, yung memories or cultural traditions. Sa cultural traditions, nagkakaroon ng tattoo kasi it signifies kung mayaman ng isang tao. So, kung mas marami kang tattoo, mas mayaman ka. Ganun, culturally speaking. Next, we have permanent makeup or also known as cosmetic tattooing. So, dito na-enhance yung facial features like eyebrows or yung micro-shading na usong-uso ngayon. Eyeliner or lips. Ano ba yun? Tawag doon yung procedure na yun. Yung lips ginagawang pink, kinukulayan siya. Yan. So, ginagawa itong permanent makeup para makasave time dun sa mga taong mahilig mag-makeup or para ma-keep yung facial features nila na dapat plakadong-plakado all the time. Ganon. So, sa body piercing naman, ito yung paglalagay ng jewelry sa iba't ibang parte ng katawan natin. Very common is hikaw sa tenga or sa hikaw sa tenga, okay lang siguro yung tag-isa sa kada tenga, pero yung sobrang dami, 4, ganun,
parang sa akin hindi na okay yun. Okay, so meron din sa tiyan, yan, as you can see on the picture. Meron din sa dila, sa ilong, mga ganon. Sa pusod, yan. Yung iba naman nagpapalagay ng parang balls, yung maliliit na balls sa balat or sa mga lalaki, sa ano nila, bulitas ang tawag. So, yung cosmetic surgery naman, it is a medical procedure para ma-enhance ang physical appearance. So, kung kilala niyo si Doc, anong pangalan na nun? Yung kay Tony Fowler, yung icon, sabi niya, Doc Eric ata yun. Diba kilala siya sa pag-enhance ng iba't ibang artista. So, yung pagpapalaki ng boobs sa mga girls, yung ilong, yung kay Vicky Bello, yung liposuction, yung mga yan. So, medical procedure siya. So, under the knife, surgery ang gagawin, no? Operahan. Meron din lately si Meiko Montefalco sa Black Up, breast augmentation siya. Pinadagdagan niya yung juging niya. Ang tinatawag niya juging or breast. Yan. So, what is beauty? So, beauty is syempre kagandahan and it is valued throughout history. So, hindi lang siya physical, ha, yung beauty. Ang totoong beauty, it lies within us. And inner beauty is the most important kind of beauty kasi it defines a person's true worth. So, in every culture and time period, yung mga tao, meron silang ideas kung ano ang beautiful. So, being considered attractive, sometimes it can bring social advantages like being having positive attention or confidence. Okay, so, yung outer appearance natin, it may fade, it may change, pero ang inner beauty, it lasts. And sabi ko kanina, it defines a person's true worth. So, maganda ka nga, or gwapo ka nga, hindi naman magandang ugali mo. So, beauty is useless. Okay, so, that ends our discussion for lesson 6 class. Thank you very much. And I just want you to remember this quote that the moment you start believing in yourself, everything changes. So, natutunan ko yan or na-realize ko yan nung pumasa ako sa board exam. Kasi nung time na nagbo-board exam ako or before mag-board exams, sabi ko sa sarili ko, papaniwalaan na kita kung ano ang kaya mo, sige, itry natin. So, kapag naniwala ka sa sarili mo, lahat magbabago. So, ngayon, I am now a registered psychometrician. Gusto kong pasalamatan ang sarili ko na lumaban ako. So, I hope ganun din kayo. So, I'll see you in the next few days and expect a quiz. Thank you, class. Bye-bye.